Thank you. Never mababawasan ang tiwala at pagmamahal ko sa'yo. I'm proud to be your wife. And I'm so grateful sa support and love na binibigay mo sa akin. Nagpapasalamat din ako na ikaw ang asawa ko. Wala pa yung baby natin. Pero alam ko sa sarili ko na ikaw ang gusto ko. Na magkakaganito. Minsan kapares ka. Ano man nangyayari, ha? Patong-patong yung pagsisinungaling mo sa akin. Anong pinagtatakpan mo? Anong tinatago mo? O di ba hindi ako sapat sa iyong asawa? Tapos pinakalabas mo pa na masama akong ama! O dito, sige! Pakakatawan ako! Masama na ako! Sige! Masama ka talaga! Oo! Huling-huli ko ang asawa mo at ang babae niya. Oh, what do you mean? Magkasama sina Gerald at Betsy. Hayop kayo! Ngayon niya sabihin na walang namamagitan sa inyo! Lumabas kayo dyan! Hayop ka! Gina! Hayop ka! Gina! Totoo ang sinasabi ni Gina, Dad. May affair ho kami ni Betsy. Gitna ng lahat, umaasa na mapapalik pa ang dating pagsasama. Mahal, di ko alam kung saan ako mag-uumpisa. May isang bagay lang na sigurado ako. Mali ako. I'm deeply sorry, mahal. Nasaktan kita. Pinagpalit ko ang tiwala mo. Binasag ko yung puso mo. Dark si romantic movie, Gerald! Lahat ng kasalanan mo may consequence! Gina. Gina! Ano, Gerald? Wala na epekto lahat ang pinagagagawa mo! Gina, please! Nakikiusap ako sa'yo. Ayaw mo na ako! Umuwi ka na! Tawan mo ko! Gina, patawarin mo na ako! Lahat gagawin ko mga patawarin mo Lahat na ako! ang pinagagawin mo! Oo, sabihin mo na ako ano gusto mo! I want a divorce then! Paano mo nagawang kanin lang akong saktan? Parang walang pinagsamahan. Sinayang mo ang pagkakaibigan. Dapat na ba kitang patawarin? Gina. Pwede rin tayong umuwi. Nabayaran ko na yung bill natin. Halika na. Wait lang, Dad. Inoobserbahan pa si Gerald. So, Well, kaya lang naman siya nagkakaganyan kasi niligtas siya kami ni Mindy. I'm aware of that. And I appreciate it. Kaya binayaran ko na lahat ng mga bills niya habang nandito siya. You don't have to stay here. Wala ka ng obligasyon sa kanya. Let's go. Can I just wait until he wakes up? For what? Huwag mo sabihin sa akin, lumalambot ka na. Huwag mong sabihin sa akin na patatawarin mo na naman yan lalaking yan. Halika na. Malis na tayo, umuwi na tayo. Naghihintay si Mindy. Sa gitna ng lahat, umaasa na mababalik pa ang dating pagsasama natin.
Maki, asan si Gerald? Asan ang anak ko? Nasa loob pa po siya ng kwarto pero wala pa rin siyang malay. Ano ba nangyari? Sabi ni Gina na aksidente sila. Kaso naligtas naman sila ni Gerald. Yun nga lang nabagok pa ulo niya. Pero hanggang ngayon wala pa rin yung resulta ng CT scan kaya hindi natin malalaman kung may damage ba siya o wala. Ako. Si Gina nasaan? Gusto ko siyang makausap. Aling Nora, umalis na po si Gina. Kaya ako po po yung pinapunta niya dito at ako na rin po yung pinakontak sa inyo para ma-inform kayo. Basta na lang nila iniwan yung anak ko. Ganun ba? Dahan. Okay, good. Okay, akit tayo rito ha. One step. Opo. Dahan, huwag mo bibiglayin. Okay, one step. That's good. Okay. Konti na lang ha. Ganyan tayo. Ano yan? Andiyan po sila. Sino sila? Anong ginagawa niyo dito? Ayaw kasi ni Sir Robert na maghintay sila dito. Napakasama naman nila. Parang wala talaga silang paki sa anak ko. Tinurong nilang mas masahal pa sa estrangero si Gerald, parang hindi asawa ng anak niya. Sumusobra naman sila. Nay, tama na. Bayaan mo na. Sa pananalita mo naman, para akong kriminal na nandoon sa bahay mo. Kahit galit ka sa akin, nanay pa rin naman ako ng anak mo. Tama. Tsaka, may karapatan naman talaga si Betsy tsaka yung anak niya eh. Yan lang naman ang nilalaban namin. Ang sabihin niyo, makapal talaga ang mga mukha niyo. At hindi kayo titigil hanggat hindi kayo nakakabalik sa bahay namin. Bakit naman ganun, Gina? Kung tutuusin, nakikitira ka lang naman din dito. Anak ka lang ni Robert. At may anak din siya sa akin. Kaya pantay lang dapat kayo. Tama na. Tama na kayong dalawa. Di ba sinabi ko sa inyo ang aking concern, ang aking anak? At saka malinaw ko naman sinabi sa inyo kung anong klaseng sustento ang matatanggap ninyo. Hanggang doon na lang yon. Ang dali mo sabihin yung Robert. Dahil hindi naman ikaw yung nagdadala ng baby sa tiyan mo. Pero ako yung nahihirapan dito. Ako yung may pinakamalaking sakripisyo dito. At gagawin ko ang lahat ng yun para sa baby natin. Alam mo kung bakit naglakas loob kami pumunta dito? Kasi muntik na akong mapahamak doon sa lugar na tinutuluyan namin. May rambulan doon. Muntik na akong madamay. Oh, bakit naman? Kasi pakalat-kalat ka sa kalye. Gina, huwag naman ganyan. Hindi mo naman alam kung ano talagang nangyari eh. Ganito kasi yun, pauwi kami galing ng grocery, pagkatapos bilang may rambulan. Paano kung nadamay ako doon? Paano kung natulak ako sa kaguluhan, nadapa? Robert, paano kung nakunan ako? Eh, hindi ba? Ang sabi nila, malaki ang epekto ng kapaligiran sa kondisyon ng sanggol habang nasa tiyan pa ng nanay. Eh, gusto mo ba na lumaki yung tiyan ni Betsy sa lugar na magulo, mabaho, marumi? Robert, simple lang na may hinihiling ko. At para naman yung sa kapakanan ng anak ko, ng anak natin. Meron akong malilipatan ninyo na mas magandang lugar.
pwede kayo ron. Pero hindi kayo pwedeng bumalik dito sa aking pamamahay.